Istorya Tagalog Horror Stories. Nakaupo ang dalagang si Aliyah sa tapat ng tindahan ni Nadia at kumakain ng halo-halo. Natatawang lumapit sa kanya si Nadia at binigyan siya ng ilang slice ng tinapay. Tumigil siya sa pagsubo at nilingon ng babae na ngayon ay may malapad ng ngiti sa mga labi. Nakangiti ito pero mababakas ang lungkot sa mga mata nito. Mag-iisang buwan na rin ang lumilipas simula nang mangyari ang isang malagim na trahedya sa baryo nila. Kahit papaano ay binabawi na ni Nadia ang buhay nito. Ngunit paminsan-minsan nababalisa pa rin ito. Hindi niya masisi ang babae. Kung sa kanya man mangyari iyon ay baka mas malala pa ang maging epekto sa kanya. Ngumiti siya sa babae at kumuha ng isang slice na tinapay. Kumagat siya at napangiti ng malasahan ito. Sinabi ni Aliyah na masarap ang tinapay. Natatawa niyang turan kay Nadia. Lumapad naman ang ngiti sa mga labi ng babae at sinabi ni Nadia na mabuti naman at nagustuhan ni Aliyah. Ipinagpatuloy ni Aliyah ang pagkain. Maya-maya ay lukot ang mukhang hinimas niya ang sariling tiyan. Napansin naman iyon ni Nadia. Nagtanong ito kung masakit ba ang tiyan ni Aliyah. Maagap siya nitong hinawakan sa balikat. Napangiti siya bago umiling at sinabi nito na hindi naman siya busog pero pakiramdam niya ang laki-laki ng tiyan niya. Dahil ata napasarap ang pagkain niya ng halo-halo at tinapay. Natawa si Nadia at mahinang pinalo ang dalaga sa braso. Sinabi ni Nadia, akala niya ay masakit ang tiyan ni Aliyah. Tumigil siya sandali sa pagtawa at pinaglandas ang mga mata sa buong baryo. Kahit mag-aalas 12 na ng tanghali, may mga bata pa rin naglalaro sa daan. At syempre, hindi mawawala ang mga tsismosa sa gilid ng mga bahay. Masaya siya dahil kahit papaano, payapa na sa baryo Crisostomo. Napansin ni Nadia na malalim ang iniisip ng babae matapos nitong kumuha ng isang soft drinks at sinimulan iyong inumin. Nilingon niya ang babae at nginitian. Sinabi ni Aliyah na kamusta na daw kaya si Soliman. Naglaho ang ngiti sa mga labi ni Nadia. Bumalatay sa mukha nito ang lungkot na kaninay sa mga mata lang nakikita. Sumagot si Nadia at sinabing hindi pa rin daw nakakalakad. Napabuntong hininga si Nadia at pati si Aliyah ay napabuntong hininga na rin. Sinabi ni Aliyah na sayang daw dahil hindi nasabi ni Soliman kung sino ang manananggal na nakita nito sa gubat. Muli niyang binalingan ang halo-halo at nagpatuloy sa pagkain. Nagbuga ng hangin si Nadia bago humarap sa paligid at isinandal ang likod sa inuupuan. Sinabi nito, ang mahalaga daw ay wala nang manananggal. Simula nang nangyari sa pagitan ni Soliman at ng halimaw na iyon ay hindi na nagpaparamdam ang manananggal. Wala nang mabibiktima sa baryo nila. Baka nga daw ay napatay na ni Soliman ang manananggal noong gabing iyon. Pinagmasdan ni Aliyah ang mukha ni Nadia. Alam niyang hindi pa rin ito nakaka-move on sa nangyari sa kapatid nito. Sinong tao ba ang basta-bastang makakalimot sa nangyari sa baryo nila? Wala pa siguro. Pero kahit papaano, unti-unti nang nakakabangon ang mga tao sa baryo Crisostomo. Alam niya, darating ang araw na tuluyan na nilang malilimutan ang mapait na nakaraan.
Nasa ganoon silang pag-uusap nang matigilan bigla si Nadia dahil sa nakita. Agad naman niyang sinundan ng tingin kung saan nakafocus ang mga mata ni Nadia. Bumungad sa kanya ang lalaking si Conrado. Naglalakad ito palapit sa kanila habang may mga supot na bitbit sa isang kamay. Malayo pa ay makikita na ang malaki nitong ngiti sa mga labi. Nang makalapit sa kanila ay humalik ito sa pisngi niya at ginulo ang nakalugay niyang buhok. Otomatikong sumimangot ang kanyang muka. Tumayo si Aliyah at natatawang hinalikan siya sa pisngi. Mula sa kanya ay nabaling ang tingin ni Conrado sa kinakain niya. Sinabi ni Conrado na halo-halo na naman ang kinakain nito. Tumawa lang siya at yumakap sa braso nito. Pagkatapos bayaran ni Conrado ang nakain ni Aliyah ay hawak kamay silang umuwi sa kubo. Nang makapasok ay agad niyang ibinigay sa babae ang mga pinamili niyang pants para dito. Sinabi ni Conrado na huwag siya lagi nagsusuot ng duster dahil kapag lumalakas ang hangin, kung sino-sinong lalaki ang nakakaboso sa kanya. Diretsong sabi ni Conrado na ikinanguso naman ni Aliyah. Simula nang maging sila ni Conrado at ipinakita sa lahat kung ano ang mga namamagitan sa kanila, mas lalo itong naging mahigpit sa kanya. Mas overprotective pa ito kaysa sa papa niya. Naiintindihan naman niya dahil delikado nga ang lugar nila ngayon. Isa pa, para sa kanya ay hindi nakakainis ang pagiging mahigpit na lalaki. Weird man pakinggan, pero mas lalo siyang kinikilig sa tuwing pinaghihigpitan siya ni Conrado. Inabot ni Conrado sa kanya ang isang supot na naglalaman ng 3 iba't ibang pants. Isang kulay asul, isang light blue at isang checkered na pants. Lumapit siya sa lalaki at hinalikan ito sa pisngi. Ngumiti ng malapad si Aliyah at nagpasalamat kay Conrado bago pinagmasdan isa-isa ang mga pinamili nito. Tinanong naman ni Aliyah si Conrado kung wala ba itong dress short na nabili dahil mas komportable siya kapag maikli. Mabilis na nagsalubong ang 2 kilay ni Conrado sa narinig. Akmang ibubuka nito ang bibig pero nagmamadali habang natatawa siyang tumakbo papasok sa maliit na silid upang sukatin ang mga pinamili nito. Napailing na lang si Conrado habang nakatitig sa dilaw na kortina. Kitang-kita ang saya sa mukha niya. Pakiramdam niya ay nasa alapaap siya habang kasama si Aliyah. Masaya siya sa ganoong buhay, simple at kasama ang babae. Ang kasiyahan na pinagkait sa kanya nang patayin ang buong pamilya niya noon, naramdaman niya iyon sa piling ng babae. Nakangiting binalingan niya ng tingin ang mga pagkain sa loob ng supot na kasama sa mga napamili niya. Nakahanap na siya ng bagong trabaho sa kabilang barangay. May bagong pamilya ang lumipat doon at naghahanap ng mga taong mag-aayos ng bahay nila. 10 beses na mas mababa ang sweldo kaysa sa kinikita niya noon sa Maynila. Pero kahit na anong trabaho ay papatusin niya na para lang kay Aliyah. Hinanda na niya ang mga plato at kakainin nila nang matigilan siya sa pagsigaw ng dalaga mula sa loob ng kwarto. Tila dinamba ng truck ang puso niya nang marinig ang tili ni Aliyah. Agad niyang iniwan ang mga pagkain at pumasok sa loob ng silid. Sinabi ni Aliyah na hindi daw magkasya sa kanya ang pants. Bakas ang inis sa boses at mukha ni Aliyah habang sinasabi iyon. Nakahawak ito sa boto ng suot nitong jeans at halatang nahihirapan ipasok sa butas. Naiiling siya at napabuga ng hangin bago lumapit dito. Sinabi ni Conrado na akala niya ay kung ano na ang nangyari kay Aliyah.
Tinitigan niya ang jeans na suot ng babae. Halatangang hindi iyon kasya rito. Natatawang lumipat siya sa likuran nito at tinulungan itong itaas ang jeans. Pero maski siya ay nabigo. Pagod na nagbugan ng hangin ang dalaga at tuluyang hinubad ang jeans. Sumimangot si Aliyah at sinabing tumataba ata siya. Sinabi ni Conrado na ano ngayon kung tumaba ito? Mas okay ito kung tumaba pa nga siya. Nanlaki ang mga mata ni Aliyah at sinabing anong okay roon. Baka pag tumaba siya ay iwan siya ni Conrado. Ayaw niyang mangyari iyon. Muling humarap si Aliyah sa salamin at malungkot na tumitig sa sariling refleksyon. Natatawang niyakap niya ito mula sa likuran. Sinabi ni Conrado na mahal niya si Aliyah at patuloy niya itong mamahalin kahit balyena pa ito. Natawa ang dalaga sa sinabi ni Conrado. Pabiro nitong pinalo ang kanyang kamay bago humarap at ipinalupot ang mga braso sa kanyang leeg. Sinabi ni Aliyah na totoo bang mamahalin siya kahit maging lumba-lumba ang kanyang katawan. Lumapad ang ngiti sa kanyang mga labi habang nakatitig sa namumungay na mga mata ng babae. May ilang hibla ng buhok nito ang tinatangay ng hangin sa harap ng mukha nito. Mistulan itong isang diyosa sa kanyang paningin. Marahan niya itong dinampian sa halik sa noo, pababa sa tungki ng ilong at sa mga labi. Sumagot si Conrado na mamahalin niya ito kahit maging balyena pa ito. Simula noon hanggang ngayon, tumanda man sila ay hindi niya ito iiwan. Sumilay ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Aliyah. Muli niya sanang hahalikan ito, pero mabilis siyang natigilan nang makarinig ng boses mula sa labas ng kubo. Babae ang may-ari ng boses. Malambing at mahinhin ang tinig nito. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang Storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Nagkatinginan sila bago natatawang isinuot ni Aliyah ang duster at sabay silang lumabas. Bumungad sa kanila ang isang babae. Maganda ito, medyo maputi at mahahalata mong hindi nila kapitbahay. Dahil na rin sa suot nitong magarang damit na hindi karaniwang sinusuot ng mga taga roon. Labas ang cleavage nito at mapuputi nitong mga legs. Itim na itim ang kulay na mahaba nitong buhok na hanggang baywang. Nagpakilala ang babae na Martina ang pangalan niya. Ngumiti ito ng malapad sa kanila. Inabot nito ang kamay kay Conrado na nakangiti namang tinanggap ng lalaki. Napatingin si Aliyah sa kamay ng dalawa. Nagpakilala naman si Conrado at ipinakilala rin niya si Aliyah bilang nobya niya. Hindi nakipagkamay sa kanya ang babae. Sa halip, ngumiti lamang ito at tinanguan siya. Inabot naman ni Martina ang isang maliit na puting bowl. Sinabi nito na nagluto siya ng adobong manok at ipinamimigay niya ito sa mga kapitbahay niya para naman daw magkaroon siya ng mga kaibigan. Nagpasalamat si Conrado kay Martina at tinanggap ang ibinibigay nito. Inabot naman iyon sa kanya ng binata. Dinala niya ito sa ibabaw ng mesa kung saan naroon ang pagkain na binili ng lalaki. Nang muli niyang binalingan ng tingin ng babae, ay nakangiti na ito at nakikipag-usap kay Conrado. Sinabi naman ni Martina kay Conrado na nasa pinakadulo ang bahay nila. Dati siyang taga rito sa Baryo Crisostomo. Lumipat lang siya ng Maynila para mag-aral at magtrabaho na rin. Narinig naman iyon ni Aliyah habang inilalagay sa lamesa ang adobong manok. Mula rito ay nilingon niya si Conrado na ngayon ay mas lumapit pa sa babae habang nakikipag-usap at nakagat niya ang ibabang labi nang mapansin na
tila tuwang-tuwa pa ito sa pakikipag-usap sa dalaga. Sandaling oras pa lang pero parang magaan na ang loob ng mga ito sa isa't isa. Nagbuga siya ng hangin bago inayos ang kanyang buhok. Lumapit siya sa dalawa at ipinalupot ang mga kamay sa braso ni Conrado. Sinabi naman ni Aliyah kay Conrado na tanghali na at kumain na sila dahil baka mahuli pa ito sa trabaho mamaya. Pinaglakbay pa niya ang isang kamay sa mga braso ni Conrado. Otomatiko namang nabaling sa kanya ang tingin ni Conrado. Natulala ang binata at tila hindi inaasahan ang ginawa ni Aliyah sa kanya. Isang lunok naman ang ginawa ni Conrado bago ngumiti. Nagpasalamat siya sa adobo ni Martina habang napapakamot sa kanyang batok. Tuluyan namang nagpaalam sa kanila si Martina nang mapansin ang tingin niya. Kulang lang kasi ay lamunin niya ito ng buhay. Naiinis man si Aliyah dahil alam niyang nobyo siya ni Conrado pero harap-harapan pa ito kung makipaglandian. Nang makalayo si Martina ay tumango naman si Conrado bago hinawakan ang kamay ni Aliyah at hinalikan siya sa pisngi. Sa gilid ng mga mata niya, nakita niya ang muling paglingon ni Martina sa kanila. Dahil doon, hinawakan niya sa magkabilang pisngi si Conrado. Nanlaki naman ang mga mata ng lalaki. Pinaningkitan niya ito ng mga mata at hinalikan sa mga labi. Sandali lang iyon, sandaling halik lang ang ginawa naman nila. Matapos iyon ay nilingon niya ang dalagang si Martina. Ng mga oras na iyon ay natigilan habang nakatitig sa kanila. Matamis niya itong ninitian. Alanganin namang gumanti ng ngiti ang babae. Nang makalayo ito ay nakasimangot niyang hinarap ang nakangiting si Conrado. Umirap siya kay Conrado at sinabing malandi. Natawa lang si Conrado kay Aliyah. Kinuha nito ang kamay niya at muli ay dinala iyon sa sariling mga labi. Pinagkrus niya ang mga braso sa tapat ng dibdib habang nakatingin sa mga pagkain. Marahas pa niyang inipit sa likod ng tainga ang ilang hibla ng buhok niya na nasa tapat ng kanyang muka. Nagtaka naman si Conrado sa nakikitang reaksyon ni Aliyah. Pinasadahan ito ng tingin ang mga pagkain nasa ibabaw ng mesa. Matama naman itong tinitigan ang muka ni Aliyah at tinanong nito kung ayaw ba nito ang mga binili niyang pagkain. Umismid naman si Aliyah bago ininguso ang adobong manok na bigay ni Martina. Sumilay ang malapad na ngiti sa mga labi ni Conrado. Sinabi ni Conrado na siya na lang ang kakain nito. Mabilis na sumilay ang ilang gitla sa noo niya. Naningkit ang mga matang pinanonood niya ang lalaki habang kinukuha nito ang puting bowl na naglalaman ng adobong manok. Malakas na sumigaw si Aliyah kay Conrado kung ano ang ginagawa nito at mabilis rin niyang inagaw sa lalaki ang pagkain. Patabog niya itong inilapag sa mesa. Sinabi ni Aliyah na huwag niya itong kainin. Muling natawa si Conrado pagkatapos ay umiling. Sinabi ni Aliyah kay Conrado na ang ayaw niya ay dapat ayaw rin ito. Naging magjowa sila kung mas pipiliin pa nito ang babaeng iyon kesa sa kanya. Nanlalaki na ang dalawang butas ng kanyang ilong dahil sa galit. Kulang na lang ay sapakin niya si Conrado sa panggigigil. Sinabi naman ni Conrado na bakit napunta sa dalawa ang usapan, adobong manok ang pinag-uusapan nila. Napalunok siya sa tanong ni Conrado. Muli niyang pinagkrus ang mga braso sa tapat ng dibdib. Kinagat niya ang ibabang labi nang maramdaman ang pamamasa sa gilid ng mga mata. Napansin naman ng lalaki ang pamumula ng mukha ni Aliyah. Bakas ang matinding pagkainis sa buong mukha ni Aliyah. Ngumiti siya bago mabilis na ninakawan ng halik sa pisngi ang dalaga. Sinabi ni Conrado na ibibigay na lang niya ito kay Tio Gado. Natawa siya at umiling.
Kinuha nito ang puting bowl at nagpaalam sa kanya. Lumabas ito ng kubo at dumiretso sa bahay ni Tio Gado. Nakangiti namang sinalubong siya ng lalaki na makapasok sa bahay nito. Pinapasok naman siya ni Tio Gado sa loob. Pumasok siya sandali at nagtungo sila sa kusina. Naabutan niyang kumakain si Tio Gado. Bahagya naman siyang nagtaka nang makitang ginisang gulay at daing ang ulam nito. Nakangiti niyang nilapag sa tabi nito ang bowl at naglalaman ng adobong manok. Tinanong naman ni Tio Gado kung si Aliyah ba ang nagluto niyan. Panandalian itong tumawa. Sinabi naman ni Tio Gado na masarap palang magluto si Aliyah dahil natikman na nito ang luto noon. Umiling siya sa lalaki bago umupo sa tabi nito. Sinabi ni Conrado na hindi si Aliyah ang nagluto niyan kundi si Martina. Akmang isusubo na ni Tio Gado ang kutsarang may adobo. Ngunit nang marinig ang sinabi niya ay agad itong natigilan. Nagtataka naman nagtanong si Tio Gado kung sinong Martina. Halata ang kuryosidad sa mukha nito. Nakangiti naman si Conrado at sinabing hindi ba dito dumaan si Martina. Bahagya naman umiling si Tio Gado at sinabing wala siyang nakitang babae na pumasok at lumabas ng bakuran. Kumunot ang noo niya. Ilang segundo siyang napaisip bago umiling at nagdesisyong tumayo. Samantala, matalim ang tinging ipinupukol ng babae habang nakatayo ito at nakamasid sa tabi ng puno ng papaya. Manaka-naka itong nililingon ng mga lalaking nagdaraan sa tabi dahil sa maiksi nitong suot. Nang marinig ang impit na hiyaw mula sa kubo, ay mabilis itong nilingon ang kubo. Agad na naningkit ang mga mata nito habang nakatanaw sa kubo kung saan maririnig ang sigaw ng dalagang si Aliyah. Sumigaw ito ng Kuya Conrado. Mula sa bahay ni Tio Gado ay makikita ang paglabas ng dalawa. Mabilis na tinakbo ni Conrado at Tio Gado ang daan patungo sa kubo. Natigilan na rin ang ilang taong nakarinig sa paligid. Kagaya niya ay nakatuon din ang atensyon ng mga ito sa bakuran ni Tio Gado. Makalipas ang ilang sandali ay nagmamadaling lumabas sina Gado at Conrado. Buhat-buhat ni Conrado ang dalagang si Aliyah habang walang malay ang babae. Nakangunot ang noong pinanunood niyang isakay ng mga ito si Aliyah sa loob ng isang tricycle. Nababahala pang lumabas ng tindahan ang babaeng si Nadia at nakikiisyoso sa nangyari. Nawalan ng malay si Aliyah at dadalhin muna siya sa ospital. Narinig niyang pahayag ng lalaking si Tio Gado bago tuluyang umalis ang tricycle na sinasakyan ng mga ito. Sumilay ang makahulugang ngiti mula sa kanyang mga labi.